Okay, so after 2 weeks na nasa akin tong Xiaomi 17, gusto ko i-share sa inyo yung tatlong aspect nito na hindi ko masyado natakal dun sa unboxing and first impressions. Pero if ever na hindi pa yun napapanood, pwede nyo puntahan muna yung video na yun, panoorin nyo muna para magka-idea kayo sa design at sa iba pang specs ng phone na to. Pero pag-uusapan natin ngayon tungkol sa battery, sa data connection, pati na rin yung camera. So, pakita ko muna sa inyo yung setup ko dito sa Xiaomi 17. Okay, una sa lahat, binilang ko to ng case para hindi ko masyado makita yung pagka-pink niya. Tapos, tinanggalan ko to ng screen protector. Pero, so far, after yung 2 weeks na nasa akin tong phone na to, wala pa tong kahit anong gasgas, kahit micro scratches. Palagi kong binubulsa, palaging nasa bag ko. Wala naman ako isa nasama or inahalong coins doon sa pinaglalagyan ko nito or kahit susi. Kaya, yun, naingatan naman siya. Kaya wala talagang gasgas na nakuha tong phone na to. Pero syempre, nag-order na rin ako ng tempered glass na magagamit ko dito. At yun ang reason kung bakit napilitan akong ibenta yung Google Pixel 9a ko. Kasi parang kailangan ko talagang mag-switch muna dito para may pakita sa inyo ng full details, lahat na experience ko. So, kahit masakit sa akin na i-let go yung Pixel 9a, kailangan. Tapos, ang isa pa sa maganda, dito sa Xiaomi 17 compared dun sa Pixel 9a, yung size. Mas maliit po ito compared doon. Pero, hindi pa rin natin maalis yung advantage ng mga Google Pixel phones na sobrang dalas at sobrang tagal ng software updates nun. Ito, parang isa pa lang. Tapos hindi ako gumamit ng app drawer dito kaya makita ninyo, ayan, meron tayong malalaking folder dito kapag sinipe sa mukha siyang iOS. So, yan yung aking setup dito sa Xiaomi 17. The rest, mga apps na lang yung nadagdag. Tinanggal ko yung ilang mga Xiaomi applications. So, yun. At least meron kayong idea. So, pag-usapan natin ngayon yung kanyang battery. Okay, so kagaya nung nabanggit ko doon sa unboxing and first impressions, 6,330 mAh yung battery capacity nito na compatible sa 100 watts na fast charging ng Xiaomi. Plus, meron pa tong 50 watts na wireless charging. So, ginamit ko siya ng tuloy-tuloy hanggang sa umabot tayo ng 20%. Pero, kagaya dati, ang setting natin ay naka-auto brightness tayo, tapos naka-auto yung refresh rate natin, tapos naka-off yung Wi-Fi the whole time, lagi tayong naka-data. So, ito yung data ko na nakuha sa kanyang battery performance ng 2 araw. So, dito sa first day, makikita ninyo na tinanggal ko siya sa charger 7:20 PM. Tapos, after kong tanggalin sa charger, ginamit ko siya, nanood kami dito ng videos, nag-browse sa internet at marami pang iba. At pagising ko 5:28 AM, 68% yung battery remaining niya. So, yan ay after 10 hours and 8 minutes of active usage. Well, medyo confusing talaga. Para sa akin yung data na binibigay ng HyperOS sa mga phones nila, kung titingnan natin yung battery usage. Kasi nakalagay doon active, pero syempre natulog tayo. Hindi natin actual na ginagamit yung phone habang natutulog. Pero siguro ang ibig sabihin ng HyperOS doon hindi siya naka-off. So tuloy-tuloy pa rin naman yung pagtanggap niya sa notifications, nakakonect pa rin siya sa ating data, kaya siguro active pa rin. At ito naman yung data sa second day. So 41% remaining ang oras natin, 5:12 PM. At after yan ng 21 hours and 52 minutes of usage. Tapos around 10:10 PM, chinek ko ulit, 27% na lang. At after na yan ng 26 hours, 49 minutes of usage. At sinagad ko pa to 20%, 10:57. After yan ng 27 hours and 37 minutes of usage. So all in all guys, kayang-kayang tumagal nitong Xiaomi 17 ng 2 days, ng tuloy-tuloy or 2.5 days pa nga, kahit pa naka-data connection tayo. At hindi ko masyadong binibi yung paggamit dito ng mga time na tinetest ko yung kanyang battery. Una sa lahat, naka-data connection nga tayo the whole time. Kahit nandito ako sa bahay, hindi ko ino-off yung data, hindi ako kumo-connect sa Wi-Fi. Hindi ko rin siya ginawang parang secondary phone, parang primary phone nga dun sa 2 araw na paggamit ko dito. Kasi madalas ito talaga ginagamit ko sa chat, sa iba pang mga apps ko. Yung banking apps, dun pa rin sa main phone ko, which is yung iPhone, yung GCash, ganyan, dun pa rin. Pero the rest ng application, kahit yung pag-reply sa mga email, ganyan, dito na sa Xiaomi 17. So talagang pang primary phone yung usage ko dun sa mga ipinakita kong screenshot sa inyo ng 2 days. So all in all guys, masasabi ko talaga na maaasahan at napakaganda ng battery performance itong Xiaomi 17. So again, kaya na sinabi ko kanina,
kung sakali man nagagamitin natin to ng tuloy-tuloy na naka-data connection lang tayo, aabot to ng 2 to 2.5 days. Pero syempre, nandyan pa rin yung classic natin na pag-test sa battery at yan yung PC Mark. Pakita ko sa inyo SOT. Ito guys, oh. Tingnan nyo naman, 24 hours and 1 minute. Ito na ata yung may pinakamalaking SOT sa PC Mark na nakita ko. Grabe guys, 24 hours. So kahit tuloy-tuloy ng buong isang araw natin gamitin talaga yung phone na to, kayang-kaya niya. Pero dahil itong Xiaomi 17 ay wala kang kasamang charger, out of the box, gumamit ako ng third-party na charger at yan yung Ugreen GaNFast charger. So from 17 to 100%, 1 hour and 25 minutes ko to na charge. Pero kung gagamit tayo ng official Xiaomi charger, mas mabilis pa doon yung aabutin, malamang sa malamang kasi 100 watts po hypercharge yung speed nito. Pero kung ako lang naman tatanungin, safe na sa atin yung Ugreen GaNFast charger kasi nga hindi magkukos ng init sa phone natin at mapapatagal natin yung battery health. At kung palagi kayo nanonood dito sa channel ko, alam ninyo na ang tagal ko ng Ugreen user. Yung charger ko dito sa mismong desk ko, Ugreen, yung isa ko pang extra na ginagamit pang charge, Ugreen din, at yung mga power banks na ginagamit ko madalas, puro Ugreen din. At ngayon, meron silang mga bagong products dito na saktong-sakto para sa bagong phone natin or kahit sa mga existing gadgets natin, kasama na yung laptop natin. At ito yung una. Yung Ugreen Nexode Pro 100 watts 5-port GaNFast charger. Tingnan nyo naman itsura guys. Napaka-elegante. Napaka-premium talaga ng build quality. So ang bago rito guys, meron na itong TFT display kung saan makita natin yung charging status ng gadget natin. Meron din itong thermal guard para maingatan nga yung gadget natin mula sa unnecessary heat. So meron itong capacitive button para ma-switch natin sa kung anong data man yung gusto nating makita dun sa kanyang TFT display. At kagaya ng sinabi ko kanina, 5 ports to. So meron tayong 4 na USB-C ports dito at isang USB-A port. At hindi pa nagtatapos dyan, meron din tayong bagong Ugreen na 55 watts power bank. 10,000 mAh na yung battery capacity nito at yung 55 watts na charging speed nito ay sakto para sa mga Xiaomi devices. So ganito kaliit yung power bank na guys. Kita nyo naman sobrang cute at meron ding TFT display. So meron tayong USB-C port dito, USB-A, at meron din tayong built-in na USB-C cable na ito na rin yung lanyard natin. Oh. At travel-friendly na guys, itong power bank na to kasi nga airline approved siya. So ayun yung dalawa nating bagong Ugreen products. Nandiyan yung link sa description box na ba kung gusto nyo itong orderin. Okay, so tuloy natin yung tungkol dito sa Xiaomi 17. So ang next na pag-uusapan natin ay yung data connection nito. Kumusta yung sagap niya sa 5G signal? So kagaya na sinabi ko kanina, the whole real life usage ko dito or battery test, naka-data connection ako. Kaya masasabi ko kung kumusta yung sagap niya sa signal sa bawat case scenario. Halimbawa, nagbabrowse lang tayo sa Facebook, nagbabrowse tayo sa Chrome, o kaya naman nanonood tayo ng video sa YouTube or sa ibang streaming services. So ito muna yung data natin guys. Dito sa Ookla, nag-test ako, 302 Mbps yung download speed, 20.7 Mbps naman yung upload speed. Sa Google naman, 205 Mbps yung download, 24 Mbps yung upload. Sa fast.com, 260 Mbps yung download at 17 Mbps yung upload speed. So sa tatlong test na to, dito pa lang makikita natin na talagang napaka-reliable, mabilis yung data connection natin dito sa Xiaomi 17. At kagaya ng palagi kong ginagawa, yung tatlong test na yan ay ginawa ko dito mismo, kung saan nyo ko nakikita ngayon, kagaya ng palagi kong ginagawa sa lahat ng phone. Kaya if ever man mas mabilis sa inyo yung data connection dyan ng 5G, dahil yun sa location po ninyo. So, para maging patas kasi sa lahat ng phone na ni-review natin, lagi akong sa iisang location lang kumukuha at nagtetest ng data speed. Okay? Ngayon, sa paggamit ko dito, guys, wala akong naging problema. Kahit manood man ako sa YouTube ng naka 4K, kahit mag-browse man ako sa Facebook, kahit sa TikTok, or mag-browse ako sa Google Chrome. So, wala akong naging problem dito sa Xiaomi 17 pagdating sa data connection niya. In short, reliable. Next na pag-usapan natin dito ay yung kanyang camera. So kagaya na nabanggit ko doon sa unboxing first impressions, 4 na 50 megapixels yung meron tayo dito. Yung kanyang main camera na merong OIS ay f1.7. Tapos yung telephoto camera na 2.6x yung zoom, meron ding OIS yan, f2.0 naman.
Yung ultra-wide ay f2.4 at yung kanyang selfie camera naman ay f2.2. At lahat yan guys, maganda po yung quality. Pero syempre hindi ko pa rin masasabi na iPhone Pro Max level yung quality ng mga photos na makukuha natin dito sa Xiaomi 17. Pero pwede na as your secondary camera. Before ko ipakita sa inyo yung mga additional sample photos at videos, ang madalas kong gamiting setting dito ay Leica Vibrant, tapos yung telephoto camera, yung madalas na ginagamit ko na camera dito kapag nag-take ako ng photo kung sapat naman yung layo ko. Pero syempre napaka-subjective nung setting ko na yun. Depende na yun sa inyo. So yung ilan sa mga makikita nyo ngayong samples ay kuha sa telephoto camera. Tapos yung mga wide shots ay sa main camera. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Xiaomi 17. At if ever na gusto nyo bilhin yung case na to at yung in-order kong tempered glass para dito, pwede nyo i-click yung shopping bag icon sa video na to. Pati na rin yung mga Ugreen products na pinakita ko sa inyo, pwede nyo bilhin gamit yung shopping bag icon dito sa pinapanood nyo video. Okay, so overall guys, masasabi ko na maganda po itong Xiaomi 17. Sa halos lahat ng aspect, talagang nag-excel tong phone na to. Lalong-lalo na yung battery niya. So, if ever man nagagamitin natin to as main phone, kagaya ng paggamit ko sa kanya, hindi po tayo mag-aalala na baka malobat agad kasi ang liit lang eh. Tapos, yung data connection baka mabagal, hindi rin. Yung camera okay din. So, sa halos lahat ng aspect, okay na okay po itong phone na to. Pero okay guys, masasabi nyo ba na sulit itong Xiaomi 17? Or maghihintay pa kayo ng isa pang generation bago kayo bumili? So, paki-comment dyan sa baba yung masasabi mo tungkol dito sa phone na to. So, yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.